So, that is part of the Davao Mafia, Your Honor. Kaya nga Mr. Jimmy Guban, no? Ano pong koneksyon nito doon sa binanggit po ninyo na save the Queen that they wanted to be the next president? Kaya gusto ko pong malinawan. Ano pong koneksyon nito sa sinasabi ninyo? Your Honor, this time, I cannot give you the categorical answer because of the security, Your Honor. Dahil hanggang sa loob ng Bureau of Prison, may nagre-reveal sa akin kung sino ang tumapo ng granada sa isang deputy commissioner namin ng Bureau of Customs. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped. Your Honor, sa dami, buti na lang ko. Pasalamat ako, may katabi po akong pari ngayon. Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko eh. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So, ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. So, napakagulo ng statement na to. Gusto lang natin malinawan kung anong ibig mo sabihin dito. Your Honor, thank you very much dahil, again, Your Honor, hindi lang po ang patayan sa regular na street sa labas. Sa Bureau of Customs ho, if you will remember, Your Honors, the Honorable Chairman, ilan pong pinatay sa Bureau of Customs? 3, 5 customs employees. Paglabas ng opisina, binabaril na lang, patay. I think may nabuhay yata isa, dalawa. Nasa kulungan na po ako, Your Honor, pero minsan may nakakausap. So, that is part of the Davao Mafia, Your Honor. Kaya nga Mr. Jimmy Guban, no? Ano pong koneksyon nito doon sa binanggit po ninyo na save the Queen that they wanted to be the next president? Kaya gusto ko pong malinawan. Ano pong koneksyon nito sa sinasabi ninyo? Your Honor, this time, I cannot give you the categorical answer because of the security, Your Honor. Pero yung mga implementors, Your Honor, it's already in my mind. I can do it. Kaya lang, Your Honor, ito ay mga hardcore killers, implementors ito ng mga Davao Group. Kaya nga sabi ko nga po if you would remember, Director ng CIS Bureau of Customs, may pinatay na pulis. Ang tao niya sa loob mismo ng opisina. So, Your Honor, paakyat to sa implementor nung mga nasa taas, pababa. Na-develop ko po itong intelligence report, Your Honor, kahit pa ako nasa kulungan, mag-umpisa po nung ako ay kinausap ng napakasinungaling na reporter. At gusto akong tulungan para mawala ang aking high blood sa kulungan, na si Mr. Paul Gutierrez. Na-develop ko po yung lahat na intelligence report hanggang sa dumating po ako sa National Bilibid Prison. Siguro ko po yan ay kagustuhan na ng Diyos. Dahil hanggang sa loob ng Bureau of Prison, may nagre-reveal sa akin kung sino ang tumapo ng granada sa isang deputy commissioner namin ng Bureau of Customs. So, ibig sabihin mo ba itong sinasabi mo na save the Queen, that they wanted to be the next president, ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung tinutukay mo? Yes, Your Honor. They want to clean their names. That family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa puti. Kaya po ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling at ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? May I request, Your Honor, to the Honorable Chairman, maybe, Your Honor, if I am already prepared, dahil ilalabas ko po yan, kahit po with metrics and other sketches para po may labas po yan. Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at stake. In fact, empleyado ng isang kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Yung army, na kaibigan kong mga ex-army, kinokontak nila, not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped.
Your Honor, sa dami, buti na lang ko. Pasalamat ako, may katabi po akong pari ngayon. Sa laki po, kaya kanina po napapaluha ako eh. Dahil si Colonel Pardo from 1988, magkasama kami sa eskwelahan. Hanggang po sa maghiwa-hiwalay kami, pagkita namin ngayon ni Colonel Acerto, kami na lang ang buhay. And because of that, yan po ay totoong-totoo po na sinasabi ko. Dinidevelop ko po ng maayos at ngayon po parang may konklusyon na ako kung paano po yan ibigay. But Your Honors, my apology dahil hindi ko po kagad may bibigay because of security. Thank you very much, Your Honor. If I may remind Mr. Guban, kapag ang pakisagot lang ng direkta, wag na yung masyadong marami pa tayong pasakalye, ha? Direkta Yes. lang. Please answer the questions directly. Mr. Jimmy Guban, yes or no lang? Pamilya Duterte ba yung tinutukoy mo? Sorry, Your Honor. Maybe next time. Anyway, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, susunod na po na itatanong ko si General Wilkins Villanueva. General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nag-retiro, ano po ang rank ninyo? Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, saan po kayo nakasign? Come again, the date, Mr. Chair? Noong 2001 po, saan kayo na-assign? 2001, I was assigned as a OIC of the PNP Narcotics Group sa Region 11. At the same time, Southern Mindanao, team leader po ako ng PACER during that time. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya So nga- definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si former President Duterte. So, kilala niyo po siya? Officially, sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, malapit talaga sa kanya, Mr. Chair. Noong 2001 ay nasa Davao po kayo, malamang alam niyo po yung nangyari may alam po kayo sa Davao Death Squad. Come again, Mr. Chair? Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao, malamang po may alam kayo sa Davao Death Squad. Wala po akong alam sa Davao Death Squad, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Acerto, as a special unit lahat ang napuntahan ko, Mr. Chair. So, hindi po kayo naka-assign sa Davao? Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So, ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. Na meron death squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala nyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo. Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA.
Masasabi niyo po ba na ang war on drugs ni Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Mr. Chair, Meron po ba kayong tally nung panahon na yon ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang ang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa namamatay nang hindi ko wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation sa police po yan, Mr. Chair. Eh. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba Hindi kayo po kami ini-inform ng kasama ano? doon. Hindi. Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo ng PNP? Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspect. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Jew eh. Eh ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo eh. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, itinuturo mo PNP? Eh, sila yung may information about death yung death under investigation, Mr. Chair. Eh. But it is about drugs. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation.